Isa sa pinakamahalagang responsibilidad ng Pangulo ang pangalagaan at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa buong bansa. Sa pamamagitan ng Kagawaran ng Tanggulang Pambansa o Department of National Defense, natututukan ang obligasyong ito ng Pangulo. Ang Department of National Defense ang nangangasiwa sa pagbabantay ng seguridad ng Pilipinas mula sa mga banta ng panggugulo sa anumang paraan na nagmumula sa loob man o sa labas ng ating teritoryo. Nilikha ang Department of National Defense noong unang araw ng Nobyembre 1939 sa pamamagitan ng Executive Order No. 230 sa panahon ng Administrasyong Quezon. Sa kasalukuyan, nasa ilalim ng superbisyon ng Tanggulang Pambansa ang Hukbong Sandatahan ng Pilipinas, Office of the Civil Defense, Philippine Veterans Affairs Office, National Defense College of the Philippines at ang Government Arsenal. Kabilang din sa responsibilidad ng kagawaran ang paghahanda at pagtulong sa mga panahon ng kalamidad. Base sa 2015 National Budget, pangatlo sa may pinakamalaking pondo ang Department of National Defense. Halos 150 bilyong piso ang nakalaan para rito, na mas mataas ng mahigit 17% mula sa 2014 budget. Bukod sa sweldo para sa mga empleyado, malaking porsyento nito ang para sa pagsasakatuparan ng AFP Modernization Plan na magpapalakas ng ating hukbong sandatahan. Kabilang sa pagkakagastusan sa modernisasyong ito ang pagbili ng mga barko at eroplanong pandigma, mga matataas na uri ng baril at mga bala nito. Malaki pa ang problema ng bansa sa mga rebelde at mga teroristang grupong naghihintay lamang ng tamang pagkakataon upang maggasik ng gulo mula dito sa loob ng ating bansa. Meron ding banta ng kaguluhan dulot ng panghihimasok ng China sa ating mga inaangking teritoryo sa West Philippine Sea. Mabigat itong dahilan upang bigyang prioridad ng isang punong ehekutibo ang kagawarang tumutugon sa mga responsibilidad na magbantay sa kapakanan ng matagalang kapayapaan ng ating bansa. Kung susuriin, marami pang kailangang gawin at punuan ng kagawaran ng Tanggulang Pambansa upang makahabol tayo sa lakas na mayroon ang mga kapitbansa natin. At ang isang Pangulo lamang na buo ang layuning magtanggol sa mga Pilipino ang maaaring makagawa nito. Isang Pangulo na kayang magdesisyon kung paano balansihin ang paggamit ng pwersang militar at abutin ang pangarap nating katahimikan. Isang Pangulo na tayo lamang ang makapagluluklok sa pwesto.